Isa. Ano ang salitang ugat ng salitang kumakain? A. Kain. B. Kuma. C. In. D. Kainan. Tamang sagot, A. Kain. Dalawa. Alin sa mga sumusunod ang kasing kahulugan ng salitang masaya? A. Malungkot. B. Maligaya. C. Galit. D. Takot. Ang tamang sagot B. Maligaya. Tatlo. Ano ang kasalungat ng salitang malaki? A. Mataas. B. Munti, maliit. C. Malawak. D. Mahaba. Ang tamang sagot B. Munti, maliit. Apat. Alin sa mga pananda ang ginagamit sa pagsusunod-sunod ng mga hakbang? A. Unang-una, sumunod, sa huli. B. Ang katangian nito ay C. Halimbawa, tulad ng di sapagkat, dahil dito. Ang tamang sagot ay unang-una, sumunod, sa huli. 5. Alin sa mga salita ang may salitang ugat na sulat? A. Sasakay, B. Nagsusulat, C. Sulok, D. Kasama. Ang tamang sagot B. Nagsusulat. 6. Mabango ang bulaklak sa hardin. Ano ang kasing kahulugan ng mabango? A. Maamoy, B. Mabaho, C. Masarap amuyin, D. Mabilis. Ang tamang sagot C. Masarap amuyin. 7. Basahin, tahimik ang silid-aralan habang nag-aaral ang mga bata. Ano ang kasalungat ng tahimik? A. Maingay, B. Payapa, C. Malinis, D. Maayos. Ang tamang sagot ay maingay. 8. Aling pananda ang nagpapakita ng pag-iisa-isa o paglalarawan? A. Unang hakbang, B. Kabilang dito ang C. Pagkatapos nito, D. Sa pagtatapos. Ang tamang sagot B. Kabilang dito ang siyam. Piliin ang tamang salitang ugat mula sa pangungusap. Nagluto si nanay ng masarap na hapunan. A. Luto, B. Nag. C. Sarap, D. Hapunan. Ang tamang sagot ay luto. 10. Paano mo gagamitin sa pangungusap ang magkasing kahulugang salita na mabilis at matulen? A. Mabilis tumakbo ang kabayo at matulin din ang USAB. Mabilis ang pagong pero matulin ang sipon. C. Mabilis matulog ang bata habang matulin ang gabi. D. Mabilis kumain ang maingay na aso. Ang tamang sagot ay mabilis tumakbo ang kabayo at matulin din ang US. 11. Puna ng patlang ng tamang hudyat ng pagsusunod-sunod. Petlon, hugasan ang mga kamay bago kumain. A. Sa huli, B. Una, C. Pagkatapos, D. Dahil dito. Ang tamang sagot B. Una. 12. Nais mong ilarawan ang iyong paaralan gamit ang pag-iisa-isa. Alin ang tamang pangungusap? A. Una akong pumasok sa pinto. B. Ang paaralan ay may malaking silid-aklatan.
malinis na palaruan, at mababait na guro. Sa huli, umuwi na ang mga mag-aaral, di pagkatapos magdasal, nag-aral kami. Ang tamang sagot B. Ang paaralan ay may malaking silid-aklatan, malinis na palaruan, at mababait na guro. 13. Suriin ang mga salita. 1. Lundag. 2. Lumundag. 3. Naglundagan. Ano ang kanilang salitang ugat? A. Lundag. B. Lunda. C. Dag. D. Lumundag. Ang tamang sagot ay lundag. 14. Suriin ang pares ng salita. Mataas mababa. Ano ang ugnayan ng dalawang salitang ito? A. Magkasing kahulugan, B. Magkasalungat, C. Magkatuwang, D. Salitang ugat. Ang tamang sagot B. Magkasalungat. 15. Basahin ang talata. Si Ana ay masipag na mag-aaral. Araw-araw siyang nagbabasa ng leksyon at gumagawa ng takdang aralin. Ano ang pangunahing idea? A. Si Ana ay laging naglalaro, B. Si Ana ay masipag na mag-aaral. C. Ang takdang aralin ay mahirap, D. Maganda ang paaralan ni Ana. Ang tamang sagot B. Si Ana ay masipag na mag-aaral. 16. Ano ang huwaran ng organisasyon ng tekstong ito? Una, ihanda ang papel. Sumunod, iguhit ang bulaklak. Sa huli, kulayan ito. A. Pag-iisa-isa, paglalarawan, B. Pagsusunod-sunod, C. Sanhi at bunga, D. Problema at solusyon. Ang tamang sagot B. Pagsusunod-sunod. 17. Basahin, ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng hangin at pagkain. Kaya dapat natin itong alagaan. Ano ang nais ipabatid ng autor? A. Pumatay ng mga puno sa kagubatan, B. Mahalin at ingatan ang ating kalikasan. C. Huwag magtanim ng mga halaman, D. Hayaan na madumi ang kapaligiran. Ang tamang sagot B. Mahalin at ingatan ang ating kalikasan. 18. Nagbasa ka ng teksto tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Ano ang pinakamagandang conclusion mula rito? A. Ang tamang pagtatapon ng basura ay nakatutulong upang maiwasan ang baha at sakit. B. Masayang magtapon ng basura sa ilog. C. Walang epekto ang basura sa ating kapaligiran. D. Ang basura ay hindi kailangang ihiwalay. Ang tamang sagot A. Ang tamang pagtatapon ng basura ay nakatutulong upang maiwasan ang baha at sakit. 19. Si Lito ay laging nagpapasalamat sa kanyang mga magulang bago matulog. Ano ang mensahe ng kanyang ginagawa? A. Ang pagkilala ng utang na loob at pagmamahal sa magulang ay mahalaga. B. Si Lito ay gustong humingi ng baon. C. Ayaw pang matulog ni Lito. D. Napipilitan lamang si Lito. Ang tamang sagot A. Ang pagkilala ng utang na loob at pagmamahal sa magulang ay mahalaga. 20. Ano ang salitang ugat ng pagmamahal? A. Mahal, B. Pagmamahalan, C. Pagmamahal, D. Mahal. Ang tamang sagot ay mahal.
21. Alin sa mga sumusunod na pares ng salita ang magkasing kahulugan? A. Matalino marunong, B. Mabilis mabagal. C. Malinis madumi, D. Masaya malungkot. Ang tamang sagot ay matalino marunong. 22. Si Ben ay matulungin sa kanyang kapitbahay. Ano ang sumusuportang detalye rito? A. Tumutulong siya sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit. B. Siya ay natutulog buong araw. C. Kumakain siya ng masarap na tinapay. D. Naglalaro siya ng computer. Ang tamang sagot ay tumutulong siya sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit. 23. Ano ang paksang tinatalakay sa tekstong naglalarawan ng mga uri ng prutas sa Pilipinas tulad ng mangga, saging, at pinya? A. Mga prutas sa Pilipinas, B. Ang pagluluto ng adobo, C. Ang mabilis na takbo ng kalisya, D. Ang pag-aaral ng matematika. Ang tamang sagot ay mga prutas sa Pilipinas. 24. Piliin ang pangungusap na gumagamit ng huwaran ng pag-iisa-isa o paglalarawan. A. Mabilis siyang tumakbo papuntang paaralan, B. Ang pambansang simbolo ay kinabibilangan ng Maya, Nara, at Sampaguita, C. Una, maghugas ng kamay. Sumunod, kumain, D. Sa huli, nagpasalamat ang lahat. Ang tamang sagot B. Ang pambansang simbolo ay kinabibilangan ng Maya, Nara, at Sampaguita. 25. Nais mong magbigay ng mensahe sa iyong kaklase na nawalan ng lapis. Ano ang pinakamainam mong sabihin? A. Hayaan mo na lang iyon. B. Huwag kang mag-alala. Pahihiramin muna kita ng aking extra lapis. C. Kasalanan mo dahil hindi mo iningatan. D. Bumili ka na lang ng bago ngayon din. Ang tamang sagot B. Huwag kang mag-alala. Pahihiramin muna kita ng aking extra lapis. 26. Mula sa kwento, araw-araw ay nagdidilig ng halaman si Carla. Paglipas ng ilang linggo, namulaklak ng napaganda. Ano ang sanhi? A. Ang pag-aalaga at pagdidilig ni Carla araw-araw, B. Ang paglalaro ni Carla sa hardin. C. Ang pagbili ni Carla ng bagong paso. D. Ang pagtulog ni Carla ng maaga. Ang tamang sagot A. Ang pag-aalaga at pagdidilig ni Carla araw-araw. 27. Suriin ang sumusunod na pangungusap. Alin ang nagpapakita ng magkasalungat na salita? A. Malinis at maayos ang kanyang kwarto. B. Ang maikling lapis ay pinalitan niya ng mahabang lapis. C. Masaya at maligaya ang pamilya. D. Mabilis at matulin tumakbo ang bata. Ang tamang sagot B. Ang maikling lapis ay pinalitan niya ng mahabang lapis. 28. Huwag mag-aksaya ng tubig habang nagsisipilyo. Ano ang nais ipabatid ng autor? A. Huwag nang magsipilyo kailanman. B. Gamitin ng matipid at maayos ang tubig. C. Magsipilyo gamit ang juice. D. Tapon lang ng tapon ng tubig. Ang tamang sagot B. Gamitin ng matipid at maayos ang tubig. 29. Alin ang pinakamagandang conclusion kapag ang isang mag-aaral ay nakikinig ng mabuti sa guro?
A. Mas madali niyang maiintindihan ang leksyon at makakakuha ng mataas na marka. B. Mapapagod lamang siya sa pag-upo. C. Hindi siya makakapaglaro habang buhay. D. Makakalimutan niya ang lahat ng sinabi ng guro. Ang tamang sagot ay mas madali niyang maiintindihan ang leksyon at makakakuha ng mataas na marka. 30. Ano ang salitang ugat ng salitang tumulong? A. Tulong. B. Tumo. C. Tulong. D. Ulong. Ang tamang sagot ay tulong. 31. Ano ang kahulugan ng salitang mabagal? A. Hindi mabilis ang kilos. B. Sobrang bilis tumakbo. C. Mataas ang lukso. D. Malakas ang boses. Ang tamang sagot ay hindi mabilis ang kilos. 32. Basahin ang maikling kwento. Pumunta si Juan sa palengke. Bumili siya ng isda, gulay, at prutas. Pagkatapos ay masaya siyang umuwi. Ano ang pangunahing idea? A. Ang pagpunta at pagbili ni Juan sa palengke. B. Ang masarap na pagkain ng isda. C. Ang paglalaro ni Juan sa kalsada. D. Ang pagtulog ni Juan sa bahay. Ang tamang sagot ay ang pagpunta at pagbili ni Juan sa palengke. 33. Paano mo isasaayos ang sumusunod na mga hakbang sa paghuhugas ng kamay? 1. Sabunan ang mga kamay. 2. Basain ng tubig ang kamay. 3. Banlawan at patuyuin. A2, 1, 3, B1, 2, 3, C3, 2, 1, D2, 3, 1. Ang tamang sagot ay 2, 1, 3, 34. Alin sa mga sumusunod na salita ang may salitang ugat na sayaw? A. Sumasayaw, B. Saya. C. Masayahin, D. Sasaya. Ang tamang sagot ay paglalarawan.